Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tingnan nyo kung paano po sinupalpal. Oo, kung paano po kaliwat kanang binigyan ng lesson, pangaral, 'di ba, ng mga professor, 'di ba? At ng ibang senior associate justice. Ito nga pong si Senator Rodante Marcoleta kasi mukhang hindi niya ata naiintindihan ng batas. At madami na talagang tao ang sinusuka na itong si Rodante Marcoleta at umabot na sa punto na bakit hindi ka na lang mag-registered? 'Di ba? Na citizen ng China Total, you are echoing the voice of the China instead ng i-echo mo, i-boses mo, ipaglaban mo yung karapatan nating mamamayang Pilipino. Kahit nga itong si Batong Bakal, sinupalpal siya. Pakinggan natin to mga minamahal. Okay. Ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas. Okay. Na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Patuloy namin hinihinga ng tugon si Senador Marco. Wala na. Hinga nyo ng tugon. Naglaban bawi na. Itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi niya naman daw sinabi yun Paulit-ulit na nga yan sinasabi ko sa inyo na nasasangkot sa kontrobersyal itong si Rodante Marcoleta. Last year, sinabi niya, bakit nyo ikiklaim na West Philippines yan? Hindi naman yan naka-registered na ang pangalan niyan ay West Philippine Sea. Ano ba dapat ang itawag natin dyan? Ano ba yung dapat nating itawag dyan? Within 200 nautical miles, atin yung West Philippine Sea. Kahit sabihin na natin na hindi yan naka-registered, o kahit sabihin na natin na hindi nakalagay sa Google Map yung West Philippine Sea na yan, ano ba yung gusto mong itawag natin dyan? Ano ba yung gusto mong itawag natin dyan? Diba? So, doon last year, naging controversial itong si Senator Rodante Marcoleta hanggang sa nasundan last week tungkol dito nga po sa kanyang mga pahayag na parang dinedepensahan niya ang China. Sabi niya pa nga, hindi ko pinoprotektahan dito ang China. Ano yung ginagawa mo? Dinedepensahan mo. Kung hindi mo pinoprotektahan, dinedepensahan mo. Ganon. Hindi mo ba alam yung nakalagay sa Philippine Maritime Zone Act? Diba? Doon mga minamahal, sa Philippine Maritime Zone Act na yon, meron po yung kalakip na mapa at coordinates. Yung kalakip na coordinates at mapa na yon, mga minamahal, diniposito po yun doon sa Secretary General ng United Nations. Kaya nga pinapasinungalingan ng ibang mga professor Itong sinabi ni Rodante Marcoleta at ng mga expert na wala daw pong mapang exclusive economic zone, talagang binalagbag malala itong si Marcoleta. Tapos recently, binalagbag din siya ni Batong Bakal. Tungkol nga po dito mga minamahal sa usapin ng Kalayaan Island Group. Biruin nyo. Alam naman natin na appointee. Tawag dito, miyembro ng Commission on Appointment, itong si Senator Rodante Marcoleta. So, sabi nga, may position siya doon. So, alam naman natin na meron pong mga mapopromote na mga militar. So, di ba dapat ito na nga, dahil nga mayroong mapopromote ng mga militar, tinatanong yan. At isa sa mga nagtanong dyan ay itong Senator Rodante Marcoleta. Ang tanong ni Rodante Marcoleta, ito yung tanong niya. Pabasa natin. Yan yung tanong niya. Sabi niya, ano ba talaga ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our exclusive economic zone. Ang gawin natin po para madali i-give up natin ang Kalayaan Island Group. Recorded yan. Tapos ngayon maglalaban bawi ka na parang hindi mo sinabi. Really, Senator Rodante Marcoleta? Maglalaban bawi ka? Nung ikaw ay binalagbag na nila Batong Bakal, sino pa yung nagbalagbag sa kanya dyan, mga minamahal? Yung mga professor, saka ka lang magsasabi na na-pressure ka lang nung sinabi mo yan, saka mo lang sasabihin yan na parang nagsosorry ka nung time na madami nang nagagalit sa'yo, bigla kang maglalaban bawi. Ngayon,
dito tayo sa sinabi ni Batong Bakal, 'di ba? Na sinabi niya na hindi ata naiintindihan ni Rodante Marcoleta ang konsepto sa West Philippine Sea. Kasi sabi ni Batong Bakal, mali kasi yung sinabi ni Rodante Marcoleta na kailangan daw dapat magkaroon ng exact bounds or exact coordinates para masabi na sa atin ang West Philippine Sea. Eh hindi naman gumagana sa ganung pamamaraan mga minamahal ang international law. Ngayon, uulitin ko, ano nga ba ang West Philippine Sea? So, ang West Philippine Sea ay bahagi po yan ng ating exclusive economic zone. So, saklaw po ng ating exclusive economic zone na inaward naman po sa atin ng UNCLOS, ng Law of the Sea, ang 200 nautical miles. Baybayin po yan. Atin po yan. So, automatic na may karapatan na po ang isang coastal state according po dito sa UNCLOS. So, hindi mo kailangan gumawa ng mapa para sabihin na sa'yo yung West Philippine Sea. Eh bakit hindi mo na lang i-call out yung 9-dash line ng China? 'Di ba? Eh wala din namang coordinates 'yon. Gawa-gawa lang din naman nila yung mapa na 'yon. Ba't hindi mo i-call out? Anyway, diyan po mga minamahal, sinupalpal siya ni Batong Bakal. Sabi nga ni Batong Bakal, ang coordinates ay point lang. 'Di ba? Para makagawa ng linya, kailangan maraming points. O para naman sa kurba ng dagat, halos walang katapusang point ang kailangan dyan. So, kasi hindi naman kasi straight eh. 'Di ba? Hindi naman po straight mga minamahal ang mga island. Hindi po yan straight. So ngayon, dahil hindi straight, ang hirap namang gumawa ka ng point. So madaming point yan. Hindi naiintindihan ni Rodante Marcoleta. Kaya kahit sinong bansa, imposibleng gawin yon. Yung hinihiling ni Rodante Marcoleta na dapat merong mapa, kineme eklabush. Diba? Eh may mga international ruling na pumabor na sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Binigyan din na din ni Batong Bakal na nanalo tayo. Nanalo ang Pilipinas sa arbitral ruling. Kinikilala na meron tayong karapatan diyan sa West Philippine Sea within 200 nautical miles. So hindi na kailangan natin patunayan ulit sa pamamagitan ng mga bounds coordinates na atin ang West Philippine Sea. At saka walang bansa ang gumagawa, tulad ng sinabi ni Rodante Marcoleta na dapat meron tayong mapa, kineme eklabush. Walang bansang makakagawa nun. Oo, ang daming point ba naman nun, mga minamahal. At hindi naman yan nire-required ng international law. So sa madaling sabi, nahihibang ka na ba, Rodante Marcoleta? Mali ang premise ni Rodante Marcoleta, mga minamahal. Hindi niya daw naintindihan ang UNCLOS, ang exclusive economic zone. Parang nililigaw ni Rodante Marcoleta ang argumento. 'Di ba? At yan po ay isa sa pinakadelikado ng mga statement na binitawan niya tungkol nga po dito sa soberanya ng bansang Pilipinas. Now, pag-usapan natin mga minamahal, may matotoo ba na wala sa 200 nautical miles or exclusive economic zone itong Kalayaan Island Group? So, okay, sige. Totoo nga naman. Pero, atin pa din yan. So, sa papaanong pamaraan, nag-research tayo para magkaroon tayo ng mas malinaw na kaalaman. So, hindi po exclusive economic zone ang basihan sa pagmamay-ari ng lupa. Ang exclusive economic zone, mga minamahal, ay karapatan lamang po sa yaman ng dagat. Hindi po sa pagmamay-ari ng lupa. So, hindi ibig sabihin, 'di ba, na di porket labas sa ating West Philippine Sea or sa ating exclusive economic zone, ito nga po nga Kalayaan Island Group ay hindi na natin pag-aari, 'di ba? Or hindi na natin pwedeng i-claim. Atin pa din po 'yan. Bakit? Kasi malinaw po na nagkaroon ng legal claim ang bansang Pilipinas sa Kalayaan Island Group. So, anyway, paliwanag ko muna sa inyo. Ayon sa international law, ang lupa ay hiwalay sa dagat. So kapag ang isla ay valid na inangkin, 'di ba? At inadminister ng isang bansa, legal po 'yon. Ang dagat na nasa paligid nito ang tinatawag na territorial sea or EEZ. Ang EEZ ay sumusunod sa isla. Hindi po yan bumabaliktad, hindi po yan bumabalagbag, mga minamahal. Ngayon, paano napunta sa atin ang Kalayaan Island Group? So, nagkaroon po tayo ng 19
78 Presidential Decree noong 1959. At idiniklara po na ang Kalayaan Island Group ay bahagi na ng teritoryo ng bansang Pilipinas. Sa paano pamaraan? Batay sa ano? Discovery, effective occupation, ano pa? Actual administration, and yes, meron pong communities doon. Malinaw na merong munisipyo, munisipalidad, merong naninirahan, merong tao doon sa Kalayaan Island Group. Merong local government presence, may military detachment ang Pilipinas sa isla ng KIG. So, ba't mo i-give up kung hindi ka ba naman kupal? Diba, ba't mo i-give up may mga Filipino communities na doon? Tanga ka ba? Diba? Hindi West Philippines yung mga minamahalang basihan sa Kalayaan Island Group. Magkaiba ang West Philippines sa usapan ng karagatan, dito nga po sa Kalayaan Island Group. Sa usapin ng pagmamayari ng lupa. Kaya yung argumento ni Rodante Marcoleta sobrang mali. Napaghalataan kang chinator. Wala sa EEZ yan. Para sabihin mo na hindi atin yan. Mali po yung sinabi mo. Yung argumento mong wala sa exclusive economic zone yan, kaya hindi atin yan. Nagbabasa ka ba? Senator Rodante Marcoleta? Ha? Tungkol nga po dito sa international rulings. Sa arbitral rulings noong 2016, malinaw na walang legal basis ang 9-dash line. May karapatan ng Pilipinas sa maritime zone. Hindi kinansilan ang ruling ng sovereign claims, 'di ba, ng Pilipinas sa KIG. 'Di ba? At hindi din, you know what? Medyo eto. Sa madaling sabi, mga minamahal, iba ang ruling ng law of the sea sa ruling ng karapatan sa lupa. Ang exclusive economic zone or yung naging resulta ng international law is patungkol po yun sa dagat, sa yaman ng dagat. Hindi patungkol sa isla. Kasi may nakadiscover nga, 'di ba mga minamahal? Ano bang pangalan ng nakadiscover ng ano? Sino ba yung nakadiscover nun, mga minamahal? Sino ba yung nakadiscover ng ating tawag dito? Sino yung nakadiscover ng ng Kalayaan Group of Island? Diba may nakadiscover yun eh. Tapos nung na-discover yun, syempre, ibinalita, unang-una, 'di ba? Wala namang tao doon. At saka hindi naman lahat ng island dapat kailangan tirahan eh. 'Di ba, mga minamahal? Hindi naman kasi lahat ng island kailangan tirahan. Nung na-discover 'yon, walang occupants doon, wala nakatira doon. 'Di ba? So ngayon, kinlaim natin 'yon. Nung kinlaim natin 'yon, nagkaroon po ng presidential decree. So, nung nagkaroon ng presidential decree, hindi naman kasi ibig sabihin na nakita mo yung island na 'yon, 'di ba? Is hindi na sa'yo. 'Di ba? Kahit wala na po yan sa ating exclusive economic zone. Ang ibig sabihin lang yan, kailangan merong occupants, merong claimants, 'di ba? Merong local government Eklabush-Kineme doon. Meron naman yun eh. 'Di ba? Meron ng tumira humigit kumulang 4,000 mga Pilipino. Munisipalidad na nga siya, munisipyo na siya. Ano ba? 'Di ba, mga minamahal, munisipyo na siya. Merong mga bata Pilipino na nakatira doon. Nung kinlaim natin yon, naging occupante tayo doon, nakatira tayo. Malinaw na atin na yun. Kasi nung nakita yung island na yun, wala naman po nag-claim na iba, tayo lang naman eh. 'Di ba? So, malinaw po na atin na po yun, mga minamahal. Atin ang Kalayaan Island kahit wala po ito sa ating exclusive economic zone. Dahil ang ating exclusive economic zone ay karapatan lamang po yan sa dagat. Hindi yan sukatan ng pagmamayari ng isla. 'Di ba? Kaya ang KIG, pagmamayari ng isla, atin po yan. Kasi meron na po diyang pamahalaan. Pinoprotektahan na din po yan, mga minamahal ng Pilipinas. Oo, batay nga po dito sa international law. So, ano bang ina-act lang bosin? Ano ba? Nabubulol na. Ano bang hinahanas mo, Senator Rodante Marcoleta? Kulang ata to sa eh. 'Di ba? Kulang ata to sa si Rodante Marcoleta. Fapansin. 'Di ba, mga minamahal? Fapansin. May nag-comment.
Sabi dito, ang Kalayaan Group of Island, bahagi ng Spratly Island, may lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng Palawan, may mga Pilipinong residente, may presensya ng gobyerno ng Pilipinas. Oy, totoo, hindi yun imbento. Hindi yun nakahaka mga minamahal. Kinikilala talaga ng batas ng Pilipinas yan. At higit sa lahat, yung Kalayaan Group of Island na yan, malapit ito sa baybayin ng bansang Pilipinas. Diba? Hindi mo kailangan gumuhit, mag-drawing, maglatag ng coordinates, points, bounds, para masabi na atin yan. Hindi kailangan ng gano'n dahil malinaw na po yan na binibigay na po sa atin yan ng international law. Diba? Diyos ko. Naano ko dito kay Rodante Marcoleta. Ang sarap niyang batukan. O, nagbabasa pa ako ng mga comments dito. Nasa pa yung mga comments dito, mga minamahal. Paulit-ulit na to eh. 'Di ba? Ang punto kung bakit mali ang argumento ni Rodante Marcoleta, ang dagat ay kurba. Ito totoo. Isa pa yan sa punto natin, mga minamahal. Paano mo naman susukatin ang dagat? Ang dagat maraming points. At yung dagat, kurbada yan, mga minamahal. Para sukatin ng kurba, syempre gagamit ka ng coordinates. Kailangan ng mga infinite points. 'Di ba? Wala namang bansa ang gumagawa, kayang gawin yung kanyang hinihingi. 'Di ba? Kaya wala po yung exact na coordinates at tama lamang po na hindi natin kailangan ng mapa dyan or ng lagyan ng guhit dyan. 'Di ba? Kung di ba naman ob-ob itong si Rodante Marcoleta. Diyos ko. I-give up, isusuko na lang daw yung Kalayaan Group of Island. Paano na isusunod nating henerasyon? So, isusuko mo yung likas nating yaman. Madami pa namang mga scientists, 'di ba? Mga taong nakadiskubre na yung Kalayaan Group of Island na yan ay mayaman din sa likas na yaman. 'Di ba? So, binibigay mo ang bala sa parang ganito Gusto mong isuko, so meaning, binibigay mo ang bala sa ating mga kakaaway, sa mga umaagaw sa atin. Ganun ba yon? Hindi tayo namumulitika dito Ang pinag-uusapan natin, mga minamahal, ay tungkol sa batas. Tungkol sa karapatan ng isang bansa. Yung sinabi niyang ipapamigay na lang, parang natural lang kay Rodante Marcoleta yung ganong wordings, no? Hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo? Hindi ka ba kinikilabutan? Hindi ka ba natatakot sa mga magiging response sa mga tao sa'yo? Kasi kung ako yung nakatira sa Kalayaan Group of Island, anong iisipin ko? Nung narinig ko yung balitang yan, masakit. Nasaan yung worth namin? Nasaan kami? Ano kami para sa inyo? Hindi din ba kami Pilipino? Ganon yung iisipin namin. Ganon ang iisipin ko, to be exact. Kung ako yung nakatira sa Kalayaan Group of Island, tapos, ganito yung sasabihin ni Rodante Marcoleta, iisipin ko, ano nga ba ako? Ano ba yung worth namin dito? Nakatira kami dito, tagal-tagal na. Tapos ganito yung sasabihin sa amin, paano kami? Diba, hindi ka ba naaawa, Senator Rodante Marcoleta? Nag-iisip ka ba? Sa mga pinagsasabi mo, ang daming tao nakatira dyan, huy. Oo. Hindi ka ba naaawa? Makasarili ka. Iniisip mo lang sarili mo. Napapakinabangan ka kasi ng ibang bansa. May tinatanggap ka ba? May natatanggap ka ba? Kaya ganyan na lang kadali sa'yo na i-give up ang ating bayan? Kahit mag-sorry ka or lumuhod ka, hindi namin malilimutan yung sinabi mo. Nakalagay na yan sa internet. Plakado na yung sinabi mo. Recorded na yan. Kahit pa mag-sorry ka, kahit bawiin mo. Actually, binawi niya nga yung statement niya Punyeta talaga tong baklang hitad na to. Binawi niya Meron siya. Sabi niya dito, mga minamahal, hindi ko sinabi na ipamigay natin ang KIG. These people are deliberately abbreviating the context of what I actually discussed at the last Commission on Appointment hearing before the 35 member of the AFP who are to be confirmed on that day. So binabaliktad mo kami. Napakaklarado naman ang sinabi mo. Punyeta ka, kailangan natin iparinig to sa kanya, mga minamahal. Kailangan mong marinig tong sinabi mo. Huwag mo kaming ginagawang bobo Mga kasama, maring kilong din Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bitawan na lang o sa kanyang salita, i-give up ang Kalayaan Island Group. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito?
We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? 'Di ba? Oh, sabi ko sa inyo ganun talaga yung mararamdaman nila na nasan kami? 'Di ba Pilipino din kami? Ano yung silbi ng bayan namin kung ipapamigay mo? May munisipyo na. Tarantado talaga. Nagagalit ako, naiinis ako, napipikon ako, oo. Pwede nga pakaltok sa'yo non-stop. Ang sarap mong murahin non-stop eh. 'Di ba? Oh, continue. Sinabi po ito ni Marcoleta sa pagdinig ng commissioner appointments noong Miyerkules. Git ni Senador Panfilo Lacson sa atin ang Kalayaan Island Group. At sakop ito ng Palawan na binubuo ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Island kung saan may nakatirang halos 400 residente at may nakatatag na isang barangay. Paglilinaw para mga eksperto, hindi naman exclusive economic zone o EEZ ang Bataya. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal. Hindi ako expert pero according to our research, hindi naman kailangan na batayan natin ng EEZ. Kasi nga, nagkaroon nga 'di ba ng presidential decree before, oo, noong 1959 kasi meron pong nakadiscover ng Kalayaan Island Group na yan. So dahil nga wala pong tao doon, kailangan lang naman para maging atin yan occupant. Oo, madami ng tao nakatira doon. Oh, because una nga discovery, may occupant, kaya natin kinuha yan. Wala namang ibang bansa nag-claim dyan eh. Mga minamahal, tayo po. Oo, kasi tayo yung nakadiscover niyan. Kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Maraming batas na raw, mapa domestic at international ang nagpatunay na teritoryo ito ng Pilipinas. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Kinilala na at lahat. Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? Anong klaseng kahibangan yan? You're following the... Si Batong Bakal yung nagsabi niyan mga minamahal. 'Di ba? Oh. Ang dami na nagsabi natin yan, tapos ipapamigay mo. You are following Rodante Marcoleta, the views and opinion ng China. Kaya nga sabi ni, sino ba yan? Ni Justice Antonio Carpio, bakit di ka na lang magpa-registered? Diba? Na occupants or citizen ng China. Siguro yung China, mga minamahal, tuwang-tuwa na to sa bansang Pilipinas, no? Lalo na't nagkakagulo tayo. Tuwang-tuwa sila kay Senator Rodante Marcoleta. Feeling ko lang naman. Diba? Ganon. Kasi nakikita nila na kapwa sa Pilipino nagpapatayan. 'Di ba? Nang dahil sa putang inang utos ninyo. Mga hayop 'to. Oo, itong mga troll account na 'to, hindi ba kayo nahihiya? Diyos ko, pinag-aaway-aaway nyo kami. Continue tayo. Sa isang pahayag ngayong araw, iginiit ni Senador Marcoleta na hindi niya sinabing ipamigay ang Kalayaan. 'Di ba? Giniit niya. Hindi daw sinabi niya ipamigay. Nek-nek mo, bulok, naka-record ka. Klarado yung sinabi mo. Ano ka ba? Addictus benedictus ka ba? Klarado yung sinabi mo Ang dami mong hanash. Kalayaan Island Group. Sadyaan niyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization ng West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Anya, sinabi niyang hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS, maliban na lang kung isusuko ang Kalayaan Island. Sinabi na nga na UNCLOS na atin. Kinilala na nga na atin yan. Ang kulit ni Rodante Marcoleta. PBBM! Total, ikaw yung Commander-in-Chief ng Bansang Pilipinas. Panuin mo na nga to. Diba, umay na ako Umay na ako Rodante Marcoleta. Ito tanong natin. If the Philippines, ito, ultimately, last question na lang natin dito. If the Philippines will give up the Kalayaan Island Group, do you think, mga minamahal, titigil ng China sa kakaharas sa atin? Do you think titigil na ang China kaka-water cannon sa atin? Ha? Sa tingin mo titigilan na nila tayo? Hindi ka nag-iisip, no?
Sa tingin mo, pag give up natin, hindi na nila tayo papakialaman? Baka pag ginawa mo yan, mas lalo nilang gawin na angkinin na tayo. Hey, Diyos ko. If you know, Senator Rodante Marcoleta, they tried to claim the bigger parts of the Philippines. Tinry na nilang gawin yan, hindi lang sila nag-succeed. Tapos ngayon sa small claims na yan, okay lang sa'yo? Eh what if pag hiningi na nila, amin to? Sa tingin mo, mapapigilan mo pa kaya sila? Marcoleta lang sa kanal. Stress mo ako, dami ko tuloy pimples dahil sa'yo. Ay, kasalanan talaga to ni Digong. Kung hindi to si Digong masyado niyang pinaburan ng China, hindi sana masyadong nangaagaw ang China ngayon eh. Well, ay, nako. Pinalaki kasi ni Digong itong mga senador na to ng mga kupal eh. Mga cupal, mga cutang ina. Gigigil tuloy ako. Napipikon ako, naiinis ako. Mga minamahal, ano pa yung sabi dito? Ako ng bayan ng Calayan Highlands sa West Philippine Sea ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na o alisin na ang naturang lugar sa exclusive economic zone ng bansa. Sa panayam ng DZXLR in Manila kay Billy Alindogan, ang mayor ng bayan ng Calayan, masakit para sa mga residente mga ganitong uri ng pahayag. Malinawan niya sa batas at sa mata ng sambayanan ng Calayan Group of Islands ay teritoryo ng Pilipinas. Diba? Malinaw naman talaga na teritoryo natin yan. Pa lang talaga itong si Rodante Marcoleta kung ano-anong hinahanash. Ngayon, magbasa tayo ng comment dito. Sabi dito na nag-comment sa atin na, Mima, Pag-asa Island is already considered a legitimate part of the Philippine territory under the international law UNCLOS and has been under Philippine control since 1971. While the International Hydrographic Organization, or IHO, defines maritime feature, it is a technical body, not political one, and its mapping does not dictate legal sovereignty. That's what I'm pertaining to. That's what I'm saying, na hindi mo kailangan ng mapa para masabi mo na sa'yo yan. Dineclared na nga ng UNCLOS, atin na nga yan. Ano ba yung... May kausap ka ba, Rodante Marcoleta, na na mga Chekwa? Nagkakaintindihan ba kayo? Magkano ba yung bigayan dito para? Magkano ba yung cash? Sunduan? Diba? Para ipagkano mo ang ating bayan. Magkano ba? Diba? Ang cash sunduan para kupalin ang bansang Pilipinas. Marunong ka bang mahiya, Senator Rodante Marcoleta? Pinagpipiestahan ka na, oh. Last year ka pa. Tapos nasundan pa ng away ninyo ni Kiko Pangilinan. Tapos ngayon nasundan na naman, Diyos ko. Saan kami lulugar kakaintindi sa'yo? Dati si Robin Padilla lang yung kinai-stressan namin, ngayon ikaw na. You are, tinatanggi niya na naglo-lawyering siya sa mga diskaya. And also naman, itatanggi niya din na naglo-lawyering siya sa China. Pero, yung ginagawa mo, yung actual na ginagawa mo, na nakikita namin, you are defending the China. And you are defending the corrupt politician. So, magagalit talaga kami nun. May stress kami nun ba? Gets mo? Mas magaling ka ba sa UNCLOS? So, ito lang yung punto dito eh. Mag-registered ka na lang as a citizenship ng China because, yung ginagawa mo is totally, yung point of view mo is naka-align sa China. So, mag-registered ka na lang as a citizen ng China. Total, yun naman, di ba, yung nangyayari sa kinikilos mo? Diyos ko, literal na makapili. Dati nakabayong yung mga nakapili, no? Nagtatakip ng bayong. Ngayon, harap-harapan na. Bulldog talaga. Bulldog na bulldog yung mukha, oh. Ano kayo masasabi ng INC dito? Tanong lang. Hindi ko alam kung paano nasisikmuran ng mga bumoto kay Rodante Marcoleta itong kanya mga pinagsasabi. Dati nga 2K bill. In-scam tayo sa 2,000 kuryente. Ngayon, i-scam na naman tayo. Diyos ko. Alright. Anyway, ayokong ma-stress. Minsan talaga may mga bagay na dapat hindi na lang natin, sige,
ano na natin to, pasadyos na lang natin itong si Rodante Marcoleta. Sana makasuhan siya. Yan ang hinihingi ko. Alright. It's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahalan. Always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.